umaga po sa aklat ng Deuteronomio, kabanatang 8, talatang 1 hanggang 2 po mga kapatid. Kung tangan niyo po ang inyong bayan ng kasinatan, ihanda niyo po ang chapter 8 ng Deuteronomy. A sermon series from the sermons of Brother Ronnie Carriaga. So kung tatanungin ko po kayo mga kapatid, kung tayo, pipili ng isang awit patungkol sa kondisyon ng mga tao ngayon, ano po ang inyong maiisip? Isa po ito sa mga awitin na naririnig niyo madalas, ano po? So what is in the song? Ano nga ba ang meron sa awitin ito? Ayon po sa New York Times noong year 2010, merong isang aura of death that surrounds the singing of Frank Sinatra's song My Way in a karaoke bars in the Philippines. Ano po? So ito sa pinaka sumikat noong 2010 yung New York Times na sinabi ni Rodolfo Gregorio sa mga Pilipino na ito yung pinaka-paborito niyang awitin. I used to like My Way song, sabi niya. Alam niyo po ba, itong awit na ito, it was banned dahil it kills hundreds, no, more than 100 of people sa pag-awit ng My Way. Ano po? Sabi nga ni Rodolfo, ayoko na awitin ito kasi you can get killed. Ano po? Yung authority, yung mga kinaukulan, hindi nila alam kung ilan na ba ang napatay sa pag-awit lamang ng awit na ito. Years pass over in the Philippines, mga kapatid, they have fueled a fatal blow or fatal fights pagdating dito na po. My Way, sabi nga nila, My Way killings. Na po. The killings have produced also urban legends. When you sing and let Filipinos groping for answers. Sabi nila, ano nga ba yung violence na meron dito? Yung bang Pilipino talaga ay merong violenteng pag-uugali o merong violenteng pag-iisip dahil sa kanilang pag-inom o dahil sa pagiging machismo nila, ano po, o yung pagiging macho? Or is there something inherently sinister in this song? So, after raising the specter, yung tinatawag nating ghost or apparition sa bagay na ito, My Way cursed, kaya tinawag natin the curse of My Way, spent paragraphs searching for more rational explanation. So, My Way expert, sabi ni Mr. Albarasi, the lyrics evoke feeling of pride, arrogance. Kapag daw inaawit ito ng isang mga awit, feeling niya siya yun. No? Feeling niya na meron siya, ngunit wala naman siya. It covers up failures. No? Pero pagdating sa dulo, kapag nasintonado ka, malamang bala ng baril lang tatama sa'yo. O kaya, gulpi ang aabutin mo. No? So, kung paggagawa natin siya ng isang craving for supernatural explanation, ano po, the best explanation ay mababasa natin mamaya. Okay? So, tingnan muna natin yung awit, mga kapatid. Ano? So, ito ang sumulat. Sabi ng awitin. Ano? Basahin natin. So, yeah. And now, the end is here. And so, I face the final curtain. Hindi ko po kakantayin. Ano? Baka paglabas ko dyan, mabaril ako. My friend, I say it clear. I'll state my case of which I'm certain. I've lived a life that's full of, I traveled each and every highway, and much more than this, I did it my way. Regrets, I have a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and much more than this, I did it my way. Yes, there was a time, or there were times, I'm sure you know when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my way. Ito po yung umawit. I've loved and cried. I've had my fill and share of losing. And now, as tears subside, I feel it all so amusing to think I did it all. That, and may I say, not in a shy way, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what he has got, or has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels and not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my way. Yes, it was my way.
Kung titingnan niyo po, ano-ano ang mga pronoun na mababasa niyo dyan? I, me, myself, di po ba? Lahat ng mga bagay, ayon doon sa sumulat. At maging doon sa kumanta na si Frank Sinatra at si Paul Anka. Sila yung nagpasikat ng awiting ito. Para sa kanila lahat, ay I did it my way. Kilala niyo po ba si Paul Anka? Sa simula, he was a singer in a church. Nung kabataan niya, mga awit siya sa iglesia. Hanggang sa na-develop, hanggang sa sumikat, at nagkaroon ng talento sa pagsulat. At ngayon, kung babasahin niyo yung kanyang blog, o yung kanyang buhay, he is not a religionist, or wala siyang paniniwala sa Diyos. Okay? Dahil sabi nga niya, I did it my way. So, ano nga bang verse ang pwede natin gamitin sa bagay na ito, mga kapatid? Sabi niya, lahat ng mga bagay ay patungkol lamang sa akin. Meron bang religion sa bagay na ito? Meron po, ayun. And not the words of one who kneels. Ano po? Hindi yung salita ng isang taong may pananampalataya, kundi, sabi niya, lahat ay tatangkayin mo, gagawin mo, sapagkat lahat ay sa pamamagitan mo o ginawa mo lamang. Walang Diyos, ano po, na gumawa ng mga bagay na ito. Tingnan natin, ano po, Deuteronomy chapter 8, 1-10, mga kapatid. If you have your Bible, read it with me. Sabi niya, you must keep carefully all these things commandments I am giving you today, so that you may live, increase in number, and go in and occupy the land the Lord promised to your ancestors. Remember the whole way by which He has brought you to these 40 years through the desert, so that He might, by humbling you, test you to see if you have it within you to keep His commandments or not. So He humbled you by making you hungry and then feeding you with unfamiliar manna. He did this to teach you that humankind cannot live by bread alone, but by everything that comes from the mouth or the Lord's mouth. Your clothing did not wear out, nor did your feet swell all these 40 years. Be keenly aware that just as a parent disciplines his child, the Lord your God disciplines you. So you must keep His commandments, live according to His standards, and revere Him. For the Lord your God is bringing you to a good land, a land of brooks and springs and fountains flowing forth in valleys and hills, a land of wheat, barley, vines, fig trees, and pomegranates, of olive trees and honey, a land where you may eat food in plenty and find no lack of anything, a land whose stones are iron and from whose hills you can mine copper. You will eat your fill and then praise the Lord your God because of the land He has given you. Next. So, sabi niya, be sure, there's a warning, mga kapatid, be sure you do not forget the Lord your God by not keeping His commandments, ordinances, and statutes that I am giving you today. When you eat, you fill, when you build and occupy good houses, when your cattle and flocks increase, when you have plenty of silver and gold, and when you have abundance of everything, be sure you do not feel self-important and forget the Lord your God who brought you from the land of Egypt, the place of slavery, and who brought you through the great, fearful desert of venomous serpents and scorpions and arid place with no water. He made water flow from a flint rock and fed you in the desert with manna, which your ancestors had never been known, so that He might, by humbling you, test you and eventually bring good to you. Be careful not to say, my way. My own ability and skill have gotten me this wealth. You must remember the Lord your God, for He is the one who gives ability to give. To get wealth, if you do this, He will confirm His covenant that He made by oath to your ancestors, even as He has to this day. Now, if you forget the Lord your God at all and follows other gods, worshiping and prostrating yourselves before them, I testify to you today that you will surely be annihilated. Just like the nations the Lord about to destroy from your side, so He will do to you because you would not obey Him. Tingnan natin ano po, mga kapatid. This is written to the Israel nation. Balik po muna tayo sa sitwasyon na ano. Sabi ni Moses, nung nandun na sila sa ilang, o nandun na sila sa Sinai, inulit niya yung batas. Ang sabi niya, remember this day. Tandaan niyo, mga anak. Yan ang sabi niya, katulad ng isang ama nagpapaalala. Ganun din ang paalala ng Panginoong Diyos. Sabi niya sa pamamagitan ni Moses, sabi niya,
Lahat ng mga bagay, huwag niyong sabihin na kayo ang gumawa. Isipin ninyo kung paano kayo iningatan ng Panginoong Diyos. Sapagkat sabi niya, ang Panginoon ay merong ipinangako sa inyo. Alam niyo ba, sa loob ng 4 na taon, sabi niya, hindi man lang nasira, hindi man lang naupod yung inyong mga sandals o yung mga tsinelas ninyo. Yung mga damit ninyo, kahit ilan lang yung napalitan, hindi man lang nabutas o natastas. Dahil, sabi niya, ang Panginoong Diyos, iniingatan kayo. At sabi niya, be keenly aware. No? Katulad ng isang ama, ang Diyos ay nagbibigay din ng disiplina. So yun ang gusto niya sabihin sa bansang Israel. Sabi niya, tandaan niyo ang mga bagay na ibinigay sa inyo ng Panginoong Diyos. Wag niyo kakalimutan, sabi niya, ang kanyang mga ipinag-uutos. At wag niyo kakalimutan na bigyan galang siya. Revere Him. Sapagkat sabi niya, ito ang pangako ng Diyos. Dadali ko kayo sa isang magandang lugar. Kung saan, lahat ng mga bagay na kakailanganin ninyo, meron. Lahat ng mga bagay na nais ninyo, hindi kayo magkukulang. Sapagkat sabi niya, napakaganda ng lugar na yun, na maghukay ka lamang, meron ng bakal, meron pang copper. So, sana sabi niya, sa pagkain ninyo, lagi niyong alalahanin na magpasalamat sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa inyo ng mga bagay na ito. Ngunit sabi niya, wag niyong kakalimutan ang iniutos ng Panginoon Diyos. Kapag meron na kayo, napusog na kayo, meron na kayong magandang tahanan, nakapagbuo na kayo ng lahat ng mga pag-aari ninyo, kapag mayaman na kayo, you have plenty of silver and gold, sabi niya, wag ninyong makakalimutan at wag ninyong iisipin na ang lahat ng mga bagay dahil sa inyo. Kundi, sabi niya, wag ninyong makakalimutan na kayo ay dating mga alipin. Kayong lahat ay dating mga alipin. Sabi niya, iningatan ko kayo at lahat ng mga dapat na hindi mangyari sa inyo, ginawa ko upang kayo ay maingatan. At wag niyo sasabihin na ang lahat ng mga bagay ay sa akin. Because of my way. That is the first, mga kapatid. Merong sumpa sa ilalim ay binigay ng Panginoon Diyos. So yan po ang iningatan o binigay ng Panginoong Diyos sa bansang Israel. And how does it applies to us? Paano nga ba ito magiging applicable sa atin? Yung lalo na yung awitin na ibinigay ko sa inyo kanina. Ano po? Tingnan po natin. No? Una ang layunin ng Panginoong Diyos. Sa bawat isa sa atin. Sa akin, sa inyo, sa bawat isa sa atin. Personal po ito, mga kapatid. Una, sabi niya, you must keep carefully all these commandments I'm giving you today. Simula nung tayo naging mga Kristiyano, sana natatandaan natin lahat ng mga tagubilin ng Panginoong Diyos sa atin, ng ating Panginoon sa atin. Sabi niya, kapag kaya lumago na tayo, at malagong-malago na nga ang labro, ano po, maganda na ang inyong bilang. Ano po, ay wag natin kakalimutan sapagkat dinala tayo dito ng Panginoong Diyos. Ito yung kanyang mga layunin. Una, nais niya tayong turuan patungkol sa buhay at pagiging makadiyos. Sa buong buhay ba ng ating pagiging Kristiyano, mga kapatid, nalaman natin itong mga bagay na ito. Natatandaan po natin itong mga bagay na ito. Na kung paano mamuhay ang pagiging makadiyos sa harapan ng mundong ito. Tayo ba ay talagang naging nararapat na matawag na santo? Mga banal, anak ng Diyos, mga buhay na kung saan sinasabi, ito ang buhay ng tunay na lingkod ng Diyos. Yan po ang una niyang plano. Ano po? Kaya sabi niya, tandaan natin. Sumunod, sabi niya, gusto kong maging tulad ko kayo. Sabi ng Panginoon, ano po? To be like me. Sa ating bang pamumuhay, mga kapatid, sinisikap natin maging tulad ni Kristo. Maging Christ-like. Nagkaroon ba tayo ng mga sakripisyo upang ang iba ay magkaroon ng kaginhawaan? Nagkaroon ba tayo ng mga sakripisyo upang ang iba malaman at makilala ang ating Panginoong Jesucristo? Nabanggit ba natin sa kanila kung paano talaga ang tunay na daan patungo sa kalangitan? Sumunod, sabi niya, Jesus teaches us how to endure hardships.
Tingnan pa po natin. That in every way, you must trust Him fully. Katulad daw po ng isang bata. Sabi nga na, lagi sinasabi ng Panginoon sa atin, kung hindi kayo magiging tulad ng isang bata, hindi nyo matatanggap o hindi nyo mapapasok ang kaharian ng langit. Ano ba ugali ng isang bata? Ang isang bata po, lagi ang nagtitiwala sa matatanda na kasama niya. Ganun din sana tayo. Ang ating buong pagtitiwala, sabi nga natin, ay nasa Kanya lamang. Ano man ang mangyari sa buhay na ito, nasa Panginoong Diyos po ang ating pagtitiwala. Sumunod, sabi natin, how He disciplines us. Tandaan po natin na ang buhay ng isang Kristiyano ay hindi laging masaya, hindi laging mabinhawa, hindi laging meron lahat. Ano po? Kundi sabi niya, katulad ng isang ama, katulad ng isang magulang, ang Diyos ay nagdidisiplina sa kanyang anak. Upang ano? Upang matuto siyang maging mapagpakumbaba. Upang hindi niya makalimutan na ang lahat ng meron siya ay hindi dahil sa highway. Hindi dahil sa kanyang kaparaanan. Hindi dahil sa kanyang katalinuhan. Hindi dahil sa kanyang kaalaman. Hindi dahil sa kanyang kayamanan, kalakasan, kalusugan na meron siya. Huwag po sana natin makakalimutan itong mga bagay na ito. Sabi niya, just as a parent disciplines his child, the Lord your God disciplines you. So remember the commandments of God, mga kapatid. Next, saan nga ba tayo dadalhin ng Panginoong Diyos? To where? Sabi nga natin, saan nga ba ang daan patungo sa buhay? Ito po, tingnan natin. Sabi niya, ito ang mga pangako ng Diyos. Keep His commandments and live according to His standards. Do not forget, mga kapatid, to revere Him. Ito po. Sana lagi tayong mayroong pagpupuri, paggalang sa ating Panginoong Diyos. And the promise is, for the Lord your God is bringing to a good land. A land of brooks, springs, and fountains flowing forth in the valleys and hills. Kung sa kanila noon, mga kapatid, physical ang pangako sa atin, ngayon, hindi na. Spiritual ang pinangako sa atin ng Panginoong Diyos. At itong mga bagay na ito na meron sa kalupaan, higit pa riyan ang ating matatamo. Kung, sabi nga niya, masusundan natin yung daan ng ating Panginoon. Ito ang kanyang plano sa ating buhay. Mga kapatid, tanong ko sa inyo, ano po, saan na nga ba kayo o tayo sa ating paglalakbay sa mundo ito? Mas malapit na ba tayo sa Panginoong Diyos? O baka mas malayo na tayo sa Kanya? Kapiling pa ba natin siya sa araw-araw nating pagtatrabaho, sa araw-araw nating pag-aaral, sa araw-araw nating pakikisalamuha sa mundo? Kasama pa ba natin siya o baka iniwan niya na tayo? The plan of God for all of us is to give us salvation. That is the greatest plan po. Hindi kung gagawin natin na hindi sa ating kaparaanan. Sabi niya, mayroong kaligtasan. Sumunod, to lead a good life. Na ang bawat isa sa atin magkaroon ng magandang buhay. Na hindi lamang tayo nakatingin saan? Sa physical na ihahabiling sa atin ng mundong ito, ihahatid sa atin ng mundong ito, kundi doon sa buhay na walang hanggan. Sabi niya, sa isang lugar na kung saan ipinangako ng ating Panginoong Diyos. At sana magkaroon tayo nito po, peace and comfort. Ito ang mga bagay na laging hinahanap ng karamihan. Kung bakit sila nagsusumikap na magtrabaho, kung bakit sila nagsusumikap sa kanilang relihiyon, kung bakit sila nagsusumikap sa buhay para magkaroon ng kapayapaan at ng kapahingahan, ano tinatawag natin kaaliwan. Ang iba, hinahanap nila ito saan? Sa mga kaibigan, sa mga barkada, sa beer house, sa mga malls, sa panonood ng sine, at sa kung saan-saan. Pero sabi niya, sa Panginoon lamang natin ito matatagpuan. Sumunod, sabi niya, to have plenty and no lack of anything. Kapag ba ang isang Kristiyano, lagi ba siyang mapaghanap, mga kapatid? Nung ba tayo naging Kristiyano, mapaghanap ba tayo sa Panginoong Diyos? Lagi ba natin sinasabi sa Kanya, bakit sila meron ako? Meron sila nun, bakit ako wala? Bakit sila maganda ang buhay nila, bakit ako hindi? Pero sabi niya, kapag ikaw ay isang Kristiyano, ang mga bagay ay sustainable. Pinananatili ng Panginoong Diyos na maging matatag tayo sa bagay na ito. And then, lastly, to heaven. Lagi po natin naaalala ito, mga kapatid, sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano.
Na ang daan ng Panginoong Diyos ay dito tayo dadalhin. Na ang daan ng Panginoong Diyos ay patungo sa lugar na ito. Ngunit ano ang madalas nating ginagawa? Ano po? Ano ang madalas nating nagiging problema? Sabi po ng isang discipleship journal noong 1992. Ano po? Ito ay sinulat noong November 12, 1992. Isang survey, mga kapatid. Nagaling sa isang aklat na tinatawag nilang Discipleship Journal. And the readers rank yung mga bagay na nakakahadlang sa paglago ng isang Kristiyano o nakakahadlang sa pagtungo ng isang Kristiyano sa kalangitan. Una, sabi niya, tingnan po muna natin, there's a warning. Tingnan muna natin yung mga warning ng Panginoong Diyos. Do not do it my way, mga kapatid. Sabi niya, my own ability and skills I've gotten with this world. Doon lang po sa awitin na yun na nakita natin kanina, ito po yung kanyang summary. Na ang lahat ng mga bagay ay dahil sa aking kakayahan, sa aking kaalaman, kaya ako yumaman. Kaya ako nagkaroon ng lahat ng mga bagay na ito. Pero sabi niya, nung ikaw ay naging Kristiyano, nung ikaw ay naging bahagi ng bayan ng Israel at nakalimutan mo itong mga bagay na to remember, sabi niya, katulad ng ibang, kung ikaw ay sasamba saan? Sa mga Diyos-Diyosan, at ikaw may papatira pa sa kanila, igagalang mo sila at ibibigay mo ang iyong sarili sa kanila, sabi niya, you will surely be annihilated. Dudurugin ka ng Diyos. Narinig ko ang isang sermon nakakatawa. No? Gusto mo bang ikaw na mismo ang bumasag sa sarili mo o gusto mong ikaw ang basagin ng Diyos? The pot and the potter. No? Or the maker of the potter. Alam niyo po ba na ang Diyos gusto niya na nabasagin ang isang pot para buuin niya kung naaayon sa kanyang kagustuhan. Pero kung ikaw ay dinurog ng Diyos at hinayaan ka na lang niya dyan, hindi ka na talaga gusto. Dahil sabi nga niya, ikaw ay nananambahan pa rin doon sa Diyos na meron. Ano-ano nga ba yun, mga kapatid? Una, ito po, materialism. Ito ang problema ng karamihan, ano po? Lalo na yung mga sumusunod sa uso. Kapag meron bago, dapat meron din ako. Kung ano ang high-end, dapat meron ako niya. Pero hindi naman masama yun, mga kapatid. Pero kung ito yung naumunan sa ating layunin sa buhay, ay ang tawag sa atin ay materialistic. Ano po? Sumunod yung kayabangan o yung pride. Ano po? Pangatlo yung self-centeredness. My way. Ano? Pang-apat, ito, ano po, ang problema nating mga Pilipino, kung bakit maraming mahirap, katamaran. Laziness. Ang ilan sa atin, nakakatawa, ano, para sa kanila, yung alas 9, alas 10, maaga pa. Kaya yung iba, nakahiga pa sa higaan, ano po. Masyado parang maaga yun, ano po. Sumunod, ano po, yung anger at yung bitterness. Pang-anim yung sexual lust. Pang-pito yung ating pagkainggit sa iba o yung envy. Pang-walo yung pagiging matakaw. Matakaw sa lahat ng bagay. Gluttony. At yung pang-walo, syempre, pag meron ka na lahat ng ito, you have yung pagsisinungaling o yung lying. Sana mga kapatid, itong mga bagay nito, ma-overcome natin ano po, yung materialism, yung pride, yung self-centeredness, laziness, bitterness, sexual lust, envy, gluttony, lying. Sabi niya, ito daw po yung, sabi ng Discipleship Journal, ito yung nakakahadlang sa atin patungo doon sa ipinangako sa atin ng Panginoong Diyos. Naalala niyo po ba yung ating pamumuhay bilang isang Kristiyano? Marami po akong kakilala po kasi nga, sabi ko nga po sa inyo, maglalabing 2 taon na ako nasa ministry at nag-aral din ako sa Manila School of Evangelism. Napakarami kong mga klase doon, ang lahat ay napakaganda ng kanilang mga pangarap. Ay totoo nakakatawa, ano po. Noong nagsisimula pa lang isang Kristiyano, sa kanyang paglakad bilang isang lingkod ng Panginoong Diyos o bilang anak ng Diyos, nakikita nyo na maaga siya, excited sa lahat, ano po. Na ang lahat, gusto niya ipagkatiwala sa Panginoong Diyos. Sabi niya, ipanalangin mo naman ako para magkaroon ako ng itong mga bagay na ito. Ito nakakatawa, ano? Meron akong kakilala, isang kapatid, no? Nag-aaral pa lang siya noon, no? Nag-aaral siya, tapos yung kanyang kurso may board exam.
Sabi niya, Brad, napakahirap ng mga subjects ko. Ipanalangin niyo naman ako. So, ipinapanalangin. Nakapasa sa lahat ng kanyang mga subjects. Ngayon, board exam na. Sabi niya, kapatid, board exam ko ngayon. Ipanalangin mo naman ako. So, ipinanalangin. Pumasa. Ano po? Tapos, syempre, maghahanap ng trabaho. Po ba? Sabi niya ulit. Punta ulit siya sa iglesia. Sabi niya, mga kapatid, ipanalangin niyo naman ako. Makahanap ako ng trabaho. Nakahanap ng trabaho. Napakagandang trabaho. Napakalaking kita. Yumaman, gumanda ang buhay, nasaan? Nakalimutan ng Diyos. Ni hindi na nananambahan, ni hindi na tumutulong doon sa mga gawain ng iglesia. Huwag sanang mangyari sa atin ito, mga kapatid, na alam natin lahat tayo nagsimula sa kawalan o sa wala po. Katulad ko rin noon, walang-wala din po ako. Ngunit dahil nga sa tulong ng Panginoong Diyos, nagkaroon tayo ng mga bagay-bagay. Nagkaroon tayo ng magandang trabaho, magandang buhay. Napakaraming tao ang gusto nilang gawin, ang kanilang pananampalataya ay tanging sa kanilang daan. Gusto nilang lakarin ang kanilang buhay na sa kanilang daan. Kaya napakarami ang miyembro ng mga denominasyon kaysa sa tunay na iglesia. Biruin nyo, kung bilang lang natin, kakaunti. Kumpara sa bilang nila. Bakit kaya? Kasi sa kanila, sabi nga nila, bakit ayaw mong maging Kristiyano? Kasi napakaraming bawal sa inyo. Bawal yung ganito, bawal yung ganyan, bawal mag-inom, bawal manigarilyo. Mga simpleng bagay na yan, bawal sa inyo. At kung minsan yun yung nagiging dahilan para huwag nilang tanggapin ang pananampalataya. Sabi nila maraming obligasyon ng isang Kristiyano. Buti pa sa pananampalataya namin, magsimba ka lang ng isang linggo, tapos na lahat ng mga kasalanan mo. Hindi katulad sa ating pananampalataya, kailangan natin laging nandito upang ipakita natin sa Panginoong Diyos yung pagiging matapat natin sa Kanya. Yung ating pagtitiwala sa Kanya. Mga kapatid, kapag masyado bang malayo ang Panginoong Diyos, sino ang gumalaw? Kapag nararamdaman nyo na malayo ang Panginoong Diyos, sino sa pagitan natin ang gumalaw? Ako ba o ang Diyos? Kayo ba o ang Diyos? Kapag dumarating sa ating buhay yung napakaraming suliranin na para bang wala na ang Diyos, sino kaya ang gumalaw o sino ang lumayo? Ni minsan pa sa buhay nating mga Kristiyano, naramdaman natin na wala ang Diyos. O umalis siya sa atin. Mga kapatid, alam niyo po ba, nung una tayong inibig ng Panginoong Diyos, it's all about us. Merong isang kwento, merong isang prinsipe na gustong-gusto niya itong dalagang ito mula nung kanyang pagkabata. Pero dahil nga itong dalagang ito ay mahirap siya, hindi siya isang bughaw o hindi siya isang dugong bughaw, lagi niya lang itong sinisilip doon sa bintana ng kanyang kaharian. Lagi niya tinatanong, paano ba mapapasa akin itong dalagang ito? O paano ba niya ako mamahalin? So sabi niya, dahil prinsipe naman ako, dugong bugaw ako, pwede ko siyang utusan na mahalin niya ako. Ngunit hindi yun naaayon sa kanyang kagustuhan, hindi po ba? O hindi yun dahil sa kanyang willingness. So ang ginawa ng prinsipe, sabi niya, ganito na lang ang gagawin ko. Magiging tulad nila ako. Magpapakababa ako, makikipamuhay ako na tulad nila hanggang sa ibigin niya ako. Ganun po ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Jesucristo. Nakipamuhay siya sa atin dahil hindi naman tayo mga robot na sasabihin niya, sambahin niyo ako. Sundin niyo ako. Kundi, inibig niya muna tayo at ginawa niya lahat ng mga bagay hanggang sa namatay siya sa krus upang maramdaman natin yung kanyang pag-ibig at tayo rin ipagkaloob natin ang pag-ibig natin sa Kanya. Kapag malayo ang Diyos, mga kapatid, sino ang gumalaw? Tayo po. Sino ang lumayo? Tayo rin po. Kailanman hindi lalayo ang Diyos sa atin dahil para sa Kanya, tayo ay Kanyang mga anak. At kung ano man yung ating pangangailangan, God sustains it. Sa pagwawakas, mga kapatid, have it my way or God's way? My way is a fallen state. My way leads to destruction. My way is going to hell.
Sabi niya, for what is a man, what has he got? If not himself, that he is not. To say the things he truly feels and not the words of one who worship God or who kneels to God, the record shows I took the blows. I did it my way. Kaya yung mga taong nasa impyerno, mga kapatid, o yung mga kaluluwang nasa impyerno, wala silang ibang sisisihin kundi ang kanilang mga sarili. Kaya nga sabi niya sa Mateo, di po ba, doon merong pangangalit ng ngipin, doon merong, pagkagalit, pagkainis. Sapagkat sabi niya, kung ginawa ko lamang sa pakaparaanan ng Diyos, sana hindi ako nandito. Ngunit pinili ko na gawin ito sa pamamagitan ng aking sariling kakayahan. Kaya ako nandito sa kalagayan ito. Pero kung sabi niya, kung gagawin natin sa daan ng Panginoong Diyos, God's way is a safe state. Isang kalagayan na ligtas. Isang kalagayan na kung saan meron kang kasiguruhan. Yung paboritong sakyan ni Don Don, Safeway. No? Pero hindi ito yan, mga kapatid. Ito yan, a safe state. Isang kalagayan na ligtas. Na kung saan ang bawat nating kaluluwa ay merong kaligtasan. Sana mga kapatid, anuman ang i-offer sa atin ng mundong ito, anuman ang kayang ibigay ng mundo, wag nating ipagpapalit ang ating pananampalataya. Wag nating ipagpapalit ang ating Panginoong Diyos. Do not leave God for something the earth can offer to us, because we might regret it at the end. So hanggang dito po, magandang umaga sa inyo lahat.